Treasure hunting weekend mga katiyats, itong aming pinuntahan ngayon para i-survey ay isang kaso ng reburied treasure. Merong ibinaon dito, hindi ng hapon, ngunit ng taong nakakuha nito. Okay, ang ibig sabihin ng sinabi ko ay isang tao sa lugar na ito noong dekada 80 ang aksidenteng nakakuha ng napakaraming gold bars dahil sa itong binasag niya na concrete coffin. Itong akala nila na pansyon yung lalagyan ng patay, kaya walang bumasag sa baryo na yon kundi siya lang, kasi matapang nga. Ngayon, ang kwento niyan ay binalsa daw yun kasi isang tonelada ay pinilipat niya 3 balikan ng balsa ng kalabaw. Ngayon, ang dalawa noon ay reburied, ibinaon niya muli malapit lang sa lugar na nakuhaan niya, at ang isang balsa ang dinala sa bahay. Lahat ng tao sa kanilang nayon ay alam kung bakit umasinso ang taong ito, dahil nga nakakuha. At yung reburied niya ay dito sa lugar na ito. Pero wala na ngayon yung matandang yon, wala na. Matagal na siyang nawala sa mundong ito. Kaya ayon sa mga saksi ay dito daw bumabalik yung matanda noong buhay pa, at gusto daw mayroong ipahukay dito sa lugar na ito, pero hindi pumayag ang may-ari ng lupa. Kaya sa ngayon, ang may-ari ng lupa ang kumontak sa amin at pinadetect itong surroundings nito. Ayon sa kwento, ang hinahanap daw ng matanda ay yung kuprahan na malapit sa isang puno. Kuprahan, doon sinusunog yung parang tapahan, tinatapa yung kupra, imbis na ibilad sa araw ay tinatapa, kaya tapahan ang marker ng nagbaon. Pero wala nang tapahan na makikita pa dito kasi matagal na yon. Kaya ito, palipat-lipat kami ng area para i-scan ang buong ano na ito. Medyo malaki-laki ang in-scan namin dito, kaya medyo matagal, palipat-lipat. Ito ang maganda sa reburied treasures kasi medyo malapit sa katotohanan. Ang Yamashita kasi ay parang ano na siya, legend, tinatawag na fable, yung parang kwentong bayan na lang. Pero itong mga ganitong nakuha na tapos ibinaon muli, ito ang malaking tsansa, kasi hindi lang yan madaling hukain, walang bomba yan, kasi hindi naman naglalagay ng bomba ang Pilipino, walang water trap, at isa pa, noong ibinaon niya yun, nag-iisa lamang siya. Kaya estimated na lalim dito ay meron lamang 2 meters. Sa panahon ngayon baka 3 meters na, kasi kumapal ng lupa. Kaya yan, ito ang madali dito. Meron akong na-detect kanina 3 meters lang, at medyo mataas-taas, lampas sa level ng metal. Kaya parang may chance ang lugar na ito. Pero gayon pa man, ang trabaho namin dito ay pag-scan lang nito, pag-confirm. Ang maghukay pa rin ito ay yung may-ari ng lupa at saka yung kanyang financer. Okay, kaya
medyo may ano ito, sa tingin ko may tsansa. Kasi meron ng reading kanina na medyo malaki. Ito yung aming inuulit-ulit. Meron kasing ano itong scanner na LB16. Meron siyang karakter na kapag natamaan mo ay malak-in niya ang value, hindi nawawala hanggang hindi mo i-reset. Kaya ito ang maganda sa ano na ito, sa gamit. Kung tingnan nyo mga katiyats, hindi ganong ma-action ang mag-scan kasi matagal lang kayo nakatayo dyan sa lugar kasi scanner na nga yung gumagawa. Hindi katulad ng mga locator na maganda tingnan kasi naglalakad-lakad ka. Ito nakatayo ka lang at yung scanner ang medyo nag-adjust. Pero kasi ako ang may hawak ng laptop ay siyempre tatayo lang tayo dyan at tayo yung parang piloto. Yung naghawak ng laptop ay parang piloto or kapitan, siya yung nagsasabi kung saan banda ang medyo mataas ang reading. Parang navigator yan ang tamang words. Navigator ang may hawak ng laptop. Kung walang navigator ay maliligaw yung nagdala ng scanner. Mapalayo siya sa target, yung pula. Okay, so meron tayong prospect. Ngayon ang gawin natin ay paliitin natin ang area. Hahanapin talaga natin yung pinakamalakas. Ayan, nakikita nyo, nag-iilaw na lahat ng red. Ang red means metal. Kapag blue, cavity or water. Kaya mayroong metallic dyan. Nakakapagod din itong mag-scanning kasi mabigat din yan. Nasa 15 kilos ang scanner. Kaya masakit yan sa liig kasi kinikwentas mo. So masakit ang liig ng nagdadala niyan. Ang maganda lang sa scanner, nababasa niya talaga ang grado ng na-scan. Halimbawa yung pula, bibigyan niya yan ng rating. Halimbawa 5,000 metal value. Precious metal, yung pwedeng ginto na ay nasa 25 to 30,000 yun. 25 to 30,000. Okay, kapag papalo sa 30,000, assurable na yan na meron talagang makuhang precious metals. Hindi yung mga kalawang lang, kundi precious pwedeng ibenta. Okay, so final, mga 5 beses kami nag-reset dito. Basta lilipat kami ng posisyon, reset na naman para makasiguro. So dito sa bandang ito, dito na yung reading na 29,000. Malapit na sa 30. So yan, 29,000 reading, mataas na yan. Minsan lang mayroong 29,000.
Ayan o. Kunti na lang magiging 30. So maganda. Maganda ang ating detection ngayon. 29 means precious na yan. Kaya baka siniswerte tayo or siniswerte ang may-ari nito ng lupa. Kasi hindi naman kami ang mag-operate yan, kaya ang may-ari niya ng swerte. Sana may balato. Baka makalimutan tayo. Okay lang, ito naman yung ating talaga hobby. Isipin na lang natin na hobby ang ganito. Pero lahat ng bagay ay kukupas. May panahon siguro na titigil na tayo sa ganito. Hindi pwedeng palaging ganito na lang. Dapat may panahon sa lahat ng bagay. Merong mga panahon. Panahon ng treasure hunting, panahon ng pagtanim, panahon ng pampalakasan or exercise, panahon ng pampamilya, panahon para sa kaibigan, para sa community, at para sa simbahan at sa Diyos. Okay, so confirm na mga katiyats. Pasok na sa precious metal category ang ating reading. Kaya congrats sa may-ari nito. At hanggang sa muli mga katiyats, kami magpaalam na ingat kayong lahat dyan. At hanggang sa muli, paalam.